7 na po tayo, aking babasahin. So dito, sa 7 mga kaibigan ay, at ang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, maghari sa bansa niya't umunlad kailanman. No? So dito mga kaibigan, so dapat daw ang hari, no? Mas maganda ang hari na ma-maintain ang lahat na pangailangan ng bawat isa, no? Unang bayan. So kaya maganda, no? Ulitin po natin. At ang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, maghari sa bansa niya, umunlad kailanman. No? So yan. So napakaganda kung ang ating mga leaders ay maka-Diyos, no? Makatao. Sa atin ngayon, mayroon tayong 4 values, no? So, tayo lang sa lahat ng bansa, tayo lang may 4 values na napakaganda, no? So, nang una, dapat tayo lahat ay maka-Diyos, makatao, makabansa, at makakalikasan, no? Pag ang 4 na ito ay ating binigyan pansin, lalong-lalo ang una, no? Na maka-Diyos, siyempre, nakalagay na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ay dagdag sa atin. No? So yan mga kaibigan. No? At ang buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, maghari sa bansa niya at umunlad kailanman. Dito ngayon sa 8, nawa kanyang kaharian ay lubusan ngang lumawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. So ibig sabihin na tulad nito sa panahon ni Haring Solomon, no? Siya ay pinakamatalino, siya din ay pinakamayaman. No? So yan mga kaibigan. No? Ibig sabihin na magiging maging best practices po at gayahin ng ibang bansa. Sarap niya ay susuko mga taong nasa ilang. Isubsob nga sa lupa lahat ng kanyang kaaway. No? So, ibig sabihin na pagsama-sama tayong mag-pray, pagsama-sama natin ipag-pray ang proteksyon ng ating bayan, sama-sama tayong mag-pray na si Lord ang ating provider. Tapos, ito mga kaibigan ay magkaroon ng katuparan dahil ang ating Panginoon ay sumasagot sa ating prayer. Sarap niya ay susuko, no? So ibig sabihin wala ng mga lumalaban sa government. Ito ay sama-sama kundi nakapokus at uunlad itong ating bayan, no? So kaya napakaganda pag yun po ang ating gagawin. Wala naman po tayong maitulong kundi ating pag-pray. So tayo ay nagtatrabaho, mayroon naman tayong tax, no? So balit napakaganda pag tayo mga kapatid, tayo po ay tutulong sa ating bayan sa magitan ng panalangin. Na ang mga basura ay hindi basta-basta itapon ng mga tao, kundi kanya-kanyang ligpit, mayroong recycle, reuse, at saka reduce, at mayroong pa isa, no? Nakalimutan ko lang isa po, parang 4 yan siya, no? So ngayon sa 10, mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghandog ng kaloob upang parangalan siya, pati ang mahari ng Araba at Ethiopia may mga kaloob ding ibibigay sa kanya. So dito mga kaibigan, alaala natin yung nagkaroon tayo ng bagyo, no? Yung dito sa Yolanda, no? Marami po ang nagtulong ng mga bansa. No? Tapos pag tayo naman ay sa ating mga membro ng samahan natin sa mga bansa, no? So pag sila ay tumutulong din po ang bansang Pilipinas, no? Tulad yung sa may Korean War, no? Nagpadala ang Pilipinas ng tinatawag natin na mga sundalo upang tumulong po doon. Dito ngayon sa 71, Dito ngayon sa sunod na verse 11, ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglingkod
sa tuwina. Yun yan, kaibigan. So, ibig sabihin na isa tayo sa mga best practices sa sinasabi ko po kanina. Sa 12, kanyang iniligtas ang madukhang tumatawag, lalo na ang nalimutan mga taong mahihirap. No? So, dito mga kaibigan, pag tayo po ay tutulong sa mga mahirap, parang nagpapautang tayo kay Lord. No? So, pwede ba na hindi mabayan ni Lord ang utang? No? Kasi ngayon, sa panahon ngayon, napakahirap na magpautang. Kasi napakasaya ang usapan pag umutang, pero pag bayaran na medyo may kalungkutan na, no? Nag-away, no? So ang pinaka maganda po natin ay tayo po ay mag-augment, no? Halimbawa po ay ang ating friend ang inuutang niya halimbawa ay 20k, no? 20k halimbawa ang kanyang inuutang. So, pwede natin sabihin na pwede tayo mag-augment, no? Kasi para makatulong tayo, i-advise po natin ng utang, o kaibigan, magkano ang kailangan mo? Bale, sabi niya, 20,000, ganito lang po yan. So, maghanap po kayo ng kaibigan na 20, tapos yung 20 na yan ay hiraman lahat. So, balit bayaran, no? So, halimbawa, no? Halimbawa, sabihin natin, no? Sa 20 months din na bayaran, so pwede naman, no? So sabihin natin, o sa akin wala na po itong bayad, ibibigay ko sa iyo bigyan po kita ng love gift na 1,000, no? Hanap ka na lang po ng 19, no? Na uutangan, subalit yung babayaran depende sa yung usapan kung tulong o kaya kung hindi man, no? So kaya napakaganda pag yun po, no? So ngayon dito sa 13, sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas, no? So tulad po noon yung yung hari ng United Kingdom. So nag-prayer sila, no? Sabi na lahat ay mag-pray, no? Para maligtas ang mga sundalo ng Allied Forces doon sa isang pulo, no? So kaya yan makibigan, sama-sama tayo sa pag-pray. So dito naman po sa 14, ating babasahin po sa 14. Inaagaw niya sila sa kamay ng marahas. Sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak, no? So ibig sabihin na anumang klaseng tao, bigyan natin ng halaga, no? So, isa sa example dito, no, si Mother Teresa. So, siya ay leader, no, isa sa mga leader, no, ng mga religious association or religious association. So, dito mga kaibigan, lahat ng mga pinapabayaan na sa kalsada, inaarugaan niya, no, at naging dakila siya, no. Bakit? Dahil tinutulungan niya ang mga wala ng pag-asa, no? Inaahon niya, no? So dito, pagpalain itong hari, siya nawa ay mabuhay at magbuhat sa arabay, magtamo ng gintong yaman. Sa tuwina siya naway idalangin nitong bayan. Kailangan nawa ng Diyos pagpalain habang buhay. So dito mga kaibigan, ang pag-pray pala po sa ating mga leaders ay biblical. So kaya mapigyan, wag po tayo mag-alala, no? Ipanalangin natin ang ating mga leaders dahil ito pala ay maliban na tungkulin natin, ito pala po mga kaibigan ay isang biblical din po siya, no? So dito sa 15, pagpalain itong hari, siya nawa ay mabuhay at magbuhat sa arabay, magtamo ng gintong yaman. Sa tuwina niya, siya'y tuwinay naway idalangin nitong bayan. Kailan nawa kalingain nawa ng Diyos pagpalain habang buhay, no? So dito tungkulin natin na ipanalangin ang ating mga leaders, no? So idalangin, no? Sa tuwina siya naway idalangin nitong bayan, no? So ibig sabihin tayo ay sa Pilipinas, tayo mga Pilipino, walang ibang pwedeng mag-pray sa ating mga leaders, lalong-lalo sa ating presidente, kundi po tayo, no? So napakaganda, hindi po natin siya
tuligsain o kaya mag-comment ng bad sa kanya, kundi i-pray po natin ang ating Pangulo at ang lahat nating mga leaders. No? So, di ba napakaganda pag i-pray natin siya? Wala naman tayong maitulong dahil tayo naman ay may sariling tungkulin. Subalit, ang paggawa at pagtupad ng ating tungkulin para sa ating bayan ay isang tulong na po. No? Tulad ng pagpanalangin. Mayroon tayong matungkulin makibigan, mayroon tayong tungkulin sa Diyos, sa ating bayan, sa ating kapwa at sa ating sarili. Kaya gawin po natin. Isa sa ating matungkulin ay ang tungkulin sa ating bayan at ang ating bayan makibigan ay ating mahalin at ipanalangin. So dito naman po sa 16, sa lupa'y sumagana nawang lagi ang pagkain. Ang lahat ng kaburulan ay mapuno ng pananim. At matulad sa Libanon, sa maunlad ang lupain. At ang kanyang malunsod, dumami ang mayayaman. Sundan na madamong tumubo sa kaparangan. So yan makibigan. No? So napakaganda na alalahanin natin na sa magitan ng prayer, matulungan tayo ng Diyos at tuunlad itong ating bayan. Sagana sa pagkain. Sa lupain sumagana nawang lagi ang pagkain. O yan, so ibig sabihin na i-pray natin yung ating Pangulo na at mga farmers. I-pray natin ating Pangulo upang ang ating mga farmers ay tulungan na pag mag-harvest, medyo mataas ang presyo ng palay o kung ano paman na ating tinatanim. So yan, 17. Nawa ang kanyang pangalan ay huwag nang malimutan. Manatiling bantog hanggat sumisikat itong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mabansa at sa Diyos silang lahat dumalangin. Harinawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. No? So yan, mga kaibigan. No? So ano talaga, biblical ang pag-pray sa ating mga leaders.